Good morning po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay kung paano i-file ang inventory list. Ang inventory list po, ang i-file po dito kung ano ang mga produktong hindi po nabenta as of December 31. Yung mga produktong nasa bodega pa po. Ngayon po, maliban doon sa pag-fill up ng Annex A saka Annex D, pag-uusapan din po natin kung paano computein ng puhunan o value ng mga natitirang mga produkto sa inyong bodega. Ngayon, puntahan po muna natin ang RMC 8 2023 para po sa instructions. Nandito na po tayo sa RMC 8-2023. Nakalagay po dito sa Section 2 na ang sabi, all taxpayers with tangible assets reach balance sheets often with at least half of their total assets in working capital assets, example, accounts receivable and inventory, shall submit, in addition to the inventory list, schedules, list prescribed herein in soft copies, using the format shown in Annex A for merchandising, manufacturing, or retail company. Annexes B and B-1 para po sa real estate company and Annex C ay para po sa construction industry. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Annex A, yung merchandising po na para sa mga online sellers. So, puntahan po natin ang sworn declaration o Annex D. Ito na po ang Annex D, ang sworn declaration na para sa inventory list. Ilalagay nyo po dito sa ang inyong pangalan, nationality, at ang inyong position. Lagay nyo rin po ang pangalan ng inyong business, pati ang kanyang address. Pagdating po dito sa blank na to, ang ilagay nyo po is stocks in trade. Tanggalin nyo na po o i-delete nyo na po ang material, supplies, and other goods. Ang matitira na lang po dyan is stocks in trade. Tapos itong pangalawang blank is NA, not applicable. Tapos as of taxable year ending December 31, 2024. At sabi rin po dito, anong Revenue Memorandum Circular Number, ang alam ko po, ang ilalagay dyan ay yung 8-2023, kagaya po nung binasa po natin kanina na RMC. Pagkatapos po nun, ilagay nyo pangalan nyo, pirmahan at yung TIN. And then, ipanotarize nyo po yan. Hard copy po yan. Ipapanotarize nyo 2 copies. Okay. So, gawa kayo ng 3 copies kasi may iwan po sa notary yung isang kopya. So, dalawang kopya po ang inyong hawak-hawak. Yung isa, isasubmit nyo po yun sa BIR at yung isa may iwan po sa inyo at matatatakan po yun ng receipt. Pero hindi lang po yan ang inyong dadalhin sa RDO. Yung kasali po ang Annex A. So, tignan na po natin ang Annex A. Nandito na po tayo sa Annex A. So, paano natin ito fill upan? Siyempre, ilagay nyo po ang pangalan ng inyong business. Pangalawa, dahil kayo po ay online seller at merchandising ang inyong negosyo, buburahin nyo po itong raw materials, burahin nyo po itong goods in process, burahin nyo po yung finished goods. Ang matitira lang po dyan, merchandise inventory. As of December 31, 2024. Ngayon, dito po sa mga columns, ay atin na pong fill upan. Kunyari, iisa lang po ang produktong natitira sa inyong bodega. Isang klase ang produkto nyo. So kung maraming klase po ang inyong produkto, bawat isang produkto po ay ilalagay nyo dyan. Pero dahil po tayo nag-aaral, kahit isa lang, and then paulit-ulit nyo na lang pong gawin pag marunong na po kayo. So kunyari po, ang inyong produkto ay t-shirt. T-shirt na pambabae. T-shirt for girls. So, yan lang po ang produktong natitira sa inyong bodega. Ngayon, sa bookkeeping, meron po yung code, inventory code na inilalagay. Pero dahil po hindi kayo nakapaglagay, pwede pong NA. NA ang inyong ilalagay. Pero kung meron, diyan po ninyo ilagay ang kanyang product code. Kunyari, meron po tayong product code TG001. Ngayon, itong address, sabi dito, location note 1. So, meron instruction. Include all goods whether taxpayer has title thereto or not. Provided these goods are actually situated
in location, address at the head office or branch or facilities with or without sales activity of the taxpayer. So, nasaan? Ang tanong po dyan ay nasaan yung mga produktong ito? Ano ang kanyang address? So, ilagay nyo po yung complete address. Kung kinulang po yung space, dahil Excel naman po yan, pwede nyo po itong luwagan. Kung sa tingin ninyo hindi magkakasya sa papel, pwede nyo rin po itong i-adjust yung row. And then, pagdating po dito, ilagay mo wrap text para po maging parang ganito ang itsura po dito para magkasya lang po yung address. So, pagdating po sa code, nakalagay po dito ang mga codes. Kung ito po ay goods owned by the taxpayer, ay ilalagay nyo po ay O. Pero kung yan po ay goods on consignment held by the taxpayer, nasa sa inyo po yung goods pero hindi inyo, yan po ay na-consign lang po sa inyo, ilalagay nyo po CH. And then sa remarks, ilalagay nyo po yung pangalan ng may-ari ng produkto. So, may mga instruction po dito, park goods or goods owned by related parties. So, yun po ilalagay nyo, code P. And then, ilagay nyo rin po kung sino yung may-ari. Sa code CO, the hands of entity other than taxpayer. Yun po ilalagay nyo CO, tapos indicate the name of the entity in the remark column. Ayan po. Pero dahil sa inyo po yung pag-aari nyo po ang produkto, letter O, ang inyong ilalagay sa code, and then lalagay nyo po on hand. On hand. Tapos lagay po natin dito, capital letter O. Okay. Inventory valuation. Punta po tayo dito sa note 2. Indicate costing method applied. Standard costing, FIFO, weighted average, or specific identification. Sa ating pag-aaral po ngayon, ang ating titignan po ay yung computation ng FIFO at saka weighted average. So, doon muna natin i-focus kasi para hindi po humaba ang ating tutorial. So, FIFO po muna ang ating ilalagay. Ngayon, dahil FIFO valuation ang inyong gagamitin, i-check po natin kung tama ang inyong nasa hawak na mga resibo kung paano po ito makarating sa tamang unit price o puhunan mo doon sa mga binili mong t-shirt na pambabae. Since, kunyari, ang natitira pong stock po sa inyong bodega ngayon na t-shirt ay 50 piraso, so pagdating po dito sa weight in volume, dahil binilang mo pira-piraso po yan, so lalagay po natin pieces. So total, 50 pieces. Ngayon, dahil hindi po natin pa sigurado kung ano po ang unit price sa valuation na FIFO, iliblank po natin ang total cost at saka dito po sa unit price kasi magkukwenta po tayo. Dalawang klase po ang sistema ng accounting, periodic or perpetual. Ngayon, depende sa ginamit ninyong sistema. Kung perpetual o periodic, magkaiba po ang presyo ng inyong natitirang mga inventaryo o mga t-shirt. Ngayon, balikan po natin kung paano ba dapat ito kwentahin para makorek po natin ang ating sistema. So, punta na po tayo dito sa worksheet. Nandito po tayo ngayon sa table ng Periodic Inventory System Transactions na ang gamit po ng pagprepresyo ng mga puhunan ninyo sa pagbili ng produkto ay first in, first out. Kunyari po, noong January 1, kayo po'y bumili ng 10 pirasong t-shirt na nagkakalaga ng 50 pieces. Kaya po ito ay 5,000. 50 times 100, 5,000 po yung halaga. Meron po kayong nagastos na transportation, freight in po tawag doon, transportation mula sa seller papunta po sa inyo, 200. Pero hindi po kasali sa inventaryo po yan dahil nandito po tayo sa periodic inventory system. Kaya ilalagay na po natin dito, inventory natin na 100 kasi 100 lang po inyong nabili sa time na January 1 at ang kanyang unit cost ay 50 at ang
inventory cost niya is 5,000. Ngayon, nung January 5, bumili po kayo ng 200 pieces ulit, pero tumaas na po ang presyo, 55 na, kaya po 11,000 ang inyong binayaran. Meron po ulit freight in na 300. Pero hindi po isinasali ang value ng 300 sa value ng inyong binili. So, yung 100 nyo na 50 ang presyo ay nandyan po, ilalagay nyo po. Hindi po pwede pagsamahin kasi magkaiba po ang presyo. And then yung 200 na binili nyo at 55, ito po yung 11. So lumalabas, 16,000 na po ang presyo ng 300 pieces ninyong ah, produkto, pero magkaiba ang presyo. Yung 100 ay 50, yung 200 ay 55. January 10, kayo'y nagsaoli ng 50 pieces sa halagang 55, kaya 2,750. So, i-carry po natin dito yung 100 pieces na 50 piraso na t-shirt sa halagang 5,000. Ngayon, nabawasan po yung 200 ng 50 piraso dahil nagsaoli po kayo, 150, sa halagang 55, 8,250. So, na-update na po ang presyo, yung puhunan, at saka yung piraso ng inyong inventaryo. Ngayon, sa wakas, nakabenta na po kayo, January 15. First in, first out po ang pagprepresyo nun. Ang kwentahan po dyan ay yung 100 pieces ay nabili nyo po ng 50 pesos, kaya po times 50, 5,000. Dahil yung 100 pieces na tig 50 ay ubos na, syempre po kukuha kayo sa doon sa tig 55. Kaya yung 20 pieces at 55 pesos po yun. So, 1,100. Lahat-lahat po ang halaga nung ang puhunan doon sa nabentang 120 pieces ay 6,100. Okay. Tapos nung pong January 20, nakabenta po kayo ulit ng 100 pieces. Siyempre, ubus na po yung halagang 50 pesos. Na ang natitira na lang ay yung 55. Kaya ang puhunan po niyan is 55. So, 100 sa 55. Yan. Kung titignan po natin dito sa ating inventaryo, update, ay 30 pieces na lang po. Kung titignan po natin ang update ng ating inventaryo, dahil 130 dati, nakabenta kayo ulit ng 100, 30 pieces na lang po natitira sa halagang 55 at ang puhunan nyo po ay 1,650. Ngayon, meron kayong ah, buyer na nagsaoli po ng 20 pieces. At yan ay nabili niya ng 55 kaya sinoli niyo po yung 1,100 niya. Balik sa inventaryo niyo po yung 20 pieces kaya naging 50. Yung 1,1 nadagdag po yung halaga doon sa mga t-shirts nyo sa bodega na 50 pieces at 55, 2,750 po ang halaga. 2,750 po halaga nung 50 pieces na natitirang inventaryo noong December 31 na po na at halagang 55 po ang isa. So ito po ang dadalhin natin sa Annex A. Okay, sa Annex A, ang unit price po ay 55. Ang total cost, 55 times 50, 2,750. Ngayon, nakuha na po natin ang ating unit price at saka yung total cost. Sa periodic na inventory system na ito ay FIFO. Ngayon, halimbawa po, kayo naman po ay perpetual inventory system. Ano po naman ang ating ilalagay sa unit price at saka po dito sa total cost ng ating natitirang produkto na 50 pieces. So, punta po tayo sa ating table kung paano kinocompute sa perpetual FIFO. Nasa table na po tayo ng perpetual inventory system transaction na first in first out po ang valuation. Noong January 1, the same transaction po ito doon sa periodic para hindi po kayo malilito. Bumili po kayo ng 100 pieces sa halagang 50. So, 5,000 po yun.
halaga nung t-shirt na binili nyo. Meron po kayong gastos na freight in na 200. Kapag po freight in, isinasama po yan sa inventaryo cost, sa inventory cost. So, yung cost po ninyo sa pagbili ng 100 pieces na t-shirt ay naging 5,200. So, sa 100 pieces na t-shirt, i-divide nyo dyan sa 5,200, ang makukuha nyo na po ang cost na 52. So ito na po yung 100 at 52, 52. Bakit mas mataas ng 200 itong 100 pieces na t-shirt dito sa valuation ng perpetual? Dahil ang freight in ay sinasama sa puhunan ng pagbili ng inyong mga produkto. So 52. Ngayon, nung January 5, bumili kayo ulit ng 200 sa halagang 55, 11,000. Pero meron po kayong nagastos na freight in na 300. Kaya 11,300 po lahat ang puhunan nyo doon sa 200 pieces. Kaya 11,300 divided by 200, 56.50 ang halaga ng bawat t-shirt. Kaya andyan po. Nandito pa rin po yung 100 at 52, 52, 200 at 5650, 11.3. Yan po ang update ng ating inventaryo ngayon, yung ating stock. So, hindi pwedeng paghaluin yan dahil po magkaiba ang kanilang puhunan. Ngayon po, meron po kayong return na 50 pieces sa halagang 55 pong isa kasi yan po yung pagkabili nyo noong January 5. Halagang 2,750 po lahat ang inyong sinoli. So, ngayon, i-update po natin ang ating stock, 100 pieces at 52.52. 150 na lang po yung pangalawang binili natin dahil nagsaoli po tayo ng 50 piraso sa halagang 8,550. Paano po nakuha yan? 11,300 minus 2,750. Yung halaga po ng inyong sinoli. Kaya po, 8,550. I-divide nyo po na 150, 57 po ang halaga. So, kung nagtatanong po kayo kung bakit yung dating 5650 naging 57 ng isa, kasi po nabawasan yung piraso, pero hindi po nabawasan yung dating gastos nyo na 300 sa freight in. Nahalo po dyan, di po ba? Kaya po yung 150 na piraso ay sila na po ang naghati-hati doon sa 300 na gastos nyo sa freight in. Kaya po 57 na po isa. Ngayon, nakabenta po kayo nung January 15 ng 120 pieces. So, kwentahin po natin ayon sa costing po natin sa ating pagbili sa first in, first out. Yung 100 pieces, nagkakalaga ng 52, 52 po yun. Ngayon, dahil ubos na yung tig 52, yung 20, doon ay 57 na po ang halaga, 1,140 po yon. Kaya pag inad nyo po yan, 6,350 po. So, update po natin ang ating stock. Ubos na po yung 100 at nabawasan po ng 20 yung 150. Bawasan ng 20. Kaya 130 na lang at 57. Kaya nagkakahalaga na lang po ng 7,410 o puhunan nyo doon sa 150 pieces na ang halaga ng bawat isa ay 57. Ngayon po, may bumili ng 100. So, nabawasan po yung 130 naging 30 na lang. At yung 100 pong yon ay nagkakahalaga ng 57, kaya 57 po lahat ang puhunan nyo. Minus po natin dito sa 7,410. Kaya po yung 30 pieces nyo na halagang 57 ay 1,710 na lang po. Ngayon, may nagsaoli po na 20 piraso at 57. Yung po ay halagang 1,140. I-minus po natin, hindi po natin ma-minus kasi sa oli po yan. So, idagdag po natin sa 1,710. Kaya po, ang halaga ng 50 pieces, kasi may nagsaoli po ng 20, na tig 57 ay 2,850. Yan po ang ilalagay natin sa ating Annex A. So, magkaiba po ang presyo o valuation ng FIFO, parehas pong FIFO, pero magkaiba po na accounting system. Perpetual tong ito, yung isa kanina ay periodic. 2,850 po ang halaga ng 50 piraso sa 57 pesos po.
per unit ang ilalagay po sa Annex A. Punta na po tayo sa Annex A. Dito po, ang unit price natin ay 57 at ang total cost po natin is 2,850. Ayan, kita nyo? So, magkakaiba po ang costing o valuation ng inyong puhunan depende sa sistema ng inyong accounting. Ngayon, ang ating pag-uusapan naman ay yung average. Nandito po tayo ngayon sa formula ng pagkuha ng weighted average cost. Ang formula po niya ay yung total cost of inventory, yung magkano yung puhunan nyo, yung total na puhunan nyo, divide nyo po ng ilang piraso ang inyong inventaryo. So, total. So, yung total cost at saka i-divided by total units. Hindi po pwede dito yung dating bili mo ay 50, tapos ang pangalawa mong bili ay 55. So, 50 plus 55 divided by 2, 50 po ang presyo nyo dahil ina-average nyo po. Hindi po ganon. Kaya po, weighted average, ibig sabihin yan, kung nabili mo po yan ng 100 pieces, dating 50, at yung isa namang grupo ay nabili mo ng 55 na 200 pieces, syempre weighted, mas malaki ang ambag o parte nung 200 kaysa sa 100. So, hindi po pwede na 50-50 sila. Dapat yung 100 pieces ay 1/3, yung pong 200 pieces ay 2/3. Pagdating po sa pag-average. Kaya po ang tawag ay weighted average cost. So, puntahan po natin yung kwento natin kanina kung paano po natin kwentahin yung average cost natin. Nandito po tayo sa periodic inventory system ng weighted average cost. Bumili po kayo ng t-shirt na 100 na piraso noong January 1 at 50 pesos, 5,000. Hindi po kasali yung 200 na freight in dahil po nasa periodic inventory system po tayo. Kaya po ang ating update sa ating stock ay 100 times 50 equals 5,000. Okay, noong January 5, bumili po kayo ng 200 pieces at 55, kaya po 11,000. Ngayon, nasa weighted average cost po tayo. Bago po natin i-update ang ating stock, i-add po muna natin yung units o yung piraso ng ating stock. Kaya 300 po yun. Ngayon, magkano po yung puhunan nyo? 5,000 at saka 11,000, 16,000. So, 16,000, ito po yung formula na po natin ng weighted average cost divided by 300. Ganun po yung pag-compute para makuha natin ang cost per unit. Ito po yon, 16,000 divided by 300 is 53.33. Ngayon, may nagsaoli po kayo ng 50 pieces sa inyong supplier sa halagang 55. Kaya binalik sa inyo yung pera nyo na 2,750. So, i-minus natin dun sa 16,000 yung 2,750, 13,250 na lang po ang halaga ng inyong biniling mga produkto. Pero nabawasan din po, hindi na 300, 250 na lang po ang natitira. Dahil nagsauli po kayo sa supplier. So 13,250 divided by 250 is 53 po ang unit cost. Ngayon may bumili. January 15, bumili po ng 120 pieces, syempre sa halagang 53. Kaya po nandoon. 6,360 po. So 120 pieces times 53 is 6,350. So nabawasan na po kayo ng 130 sa inyong mga units, sa inyong mga stock. Nagkakahalaga na lang po ito ng 2,890. Saan po nakuha yan? 13,250 minus 6,360. Kaya 6,890 na lang po. Divided by 130 is 53. Ngayon may bumili po ulit. 100 pieces. So 100 pieces. Siyempre, 53 po halaga. Yan naman po talagang halaga na niya sa ating computation. So 5,300.
Minus natin yung 5,3 doon sa 6,890, 1,590. So 1,590 divided by 30, 53 po ang kanyang halaga. Ngayon, meron pong nagsaoli na buyer ng 20 pieces na nagkakalaga ng 53, kaya po 1,060 po yung halaga. Naging 50 piraso na po ang inyong stock dahil po sa pagsaoli ng 20 piraso. So yung 1,590, idagdag nyo po yung 1,060, kaya 2,650 po ang halaga na nung 50 pieces na stock nyo na nagprepresyo po ng 53 pesos. Ito po ang ilalagay nyo sa Annex A. Okay? So puntahan po natin yung Annex A. So, ang unit price po nito sa average na FIFO na periodic ang accounting system ay 53. 53 times 50 ay 2,650. Ngayon, meron pa pong isang natitira, yung perpetual na average naman po ang valuation yung sa mga natitirang inventaryo. So, puntahan po natin yung table nun. I-review po muna natin ang ating formula. Weighted average cost is equal to total cost of inventory divided by total units in inventory. Ito na po yung table ng Perpetual Inventory System Transactions na weighted average cost ang ginamit na pag-value ng mga biniling mga produkto. So, January 1, bumili po kayo ng 100 pieces at 50 pesos, 5,000. Hindi ba't ang freight in ay dinadagdag sa value ng inventaryo? Kaya yung 5,000 plus 200 is 5,200 divided by 100. So, lumalabas po 52 ang presyo ng bawat isa. So, update po natin ang ating inventaryo. 100 sa 5,200. Kaya po ang presyo po natin ay 52. Ayan. Ngayon, bumili ka po ulit ng 200 pieces at yun po ay nagkakalaga ng 55, 11,000 po ang halaga nun plus 300 na freight in, kaya 11,300. I-add po natin lahat. Ito po ay 16,500 divided by 300. So, ngayon nagsaoli ka ng 50 pieces sa iyong supplier sa halagang 55 kasi yan dati mong pagkabili, 55 naman talaga. So, sinaoli sa iyo ang 2,750. So, yung 16,500 mo minus 2,750, kaya 13,750. Pero this time, 250 na lang po ang natitira sa iyong piraso. So, 13,750 divided by 250, lalabas po 55 ang halaga ng bawat isang unit ng iyong paninda. Ngayon may bumili po nung January 15, 120 pieces sa 55 pesos. Yan po kasi yung presyo mo na kwenta. Kaya 66 po ang halaga. So bawasan na po yung 250 ng 120. Ito na po, 130 na lang natitira. At yung pong 13,750, kapag tinanggal mo ang 66 ay halagang 7,150. 7,150 divided by 130 ay 55. Ngayon may bumili ulit ng 100 pieces at 55, kaya po ito 55. 130 minus 100, 30 pieces. At 55 minus 7,150 ay 1,650. 1,650 divided by 30 is 55. Ngayon may buyer na nagsaoli ng 20 pieces sa halagang 55, 1,1 po ang isinoli mong pera sa kanya. Kaya yung 30 pieces mong stock naging 50 pieces at yung 1,650 ay naging 2,750 po. So 2,750 divided by 50,
55. Ito po ang ilalagay mo sa iyong Annex A. Puntahan po natin ang Annex A. Dahil ang sistema mo sa iyong accounting ay perpetual, lumalabas po sa average valuation ng iyong produkto ay 55 ang kanyang halaga sa 50 pieces. Ang total cost po, 50 times 55 is 2,750. Okay, so kung meron ka pa pong ibang mga produkto, ilalagay nyo po dito. So, per product po yan. Kung meron kayong pantalon, kung meron po kayong blouse, kung meron po kayong gown, at kung kulang po itong space dito, dagdag po kayo. Dahil Excel naman po ito, pwede nyo dagdagan o singitan ng iba pang mga rows para ma-accommodate po lahat ng inyong mga inventaryo. Okay, tandaan, lalagyan nyo po ng pangalan nyo at pipirmahan at yung TIN. Ngayon, siyempre, naka-Excel format po yan. Paano ninyo pipirmahan? Ang suggestion ko po, kung meron kayong e-signature, yun na lang po ilagay nyo dito. Kung wala naman, i-print nyo po yan, 2 piraso, lagay nyo pangalan nyo, pirmahan nyo, tapos, yung pong 2 pirasong Annex A na na-print, yung hard copy nun, at saka yung 2 pirasong Annex D na notarize, at ito pong Excel file na ito na inyong ginawa ay isi-save nyo sa isang USB at inyo pong dalhin sa RDO. At doon nyo po ipapasa. Bakit tig 2 pirasong hard copy ang Annex D sa Annex A? Kasi po kukunin po ni BIR yung tig 1 kopya po nun. Ang maiiwan sa inyo ay tig 1 na lang po na may tatak na receive. Okay, paano po ang ng ayos ng inyong pag-file sa RDO? Kumuha kayo ng brown envelope, ilagay nyo po sa loob yung USB, ilagay nyo na rin po sa loob yung 2 papel ng Annex A at saka yung Annex D na hard copy, ilagay na po sa loob nun. And then, sa may likod o sa labas ng brown envelope, ilagay nyo ang pangalan nyo, ang TIN, ang business name, ang address, business address na nakaregister po sa BIR, telephone number. And then, ilagay nyo po content, yung kung ano laman nung brown envelope nyo. So, ilalagay nyo po 1 USB, 1 Annex D hard copy, 1 Annex A hard copy. Yun po ang nakalagay doon sa may labas. So kung gusto nyo, para may kopya rin po kayo, picturean nyo para nakarecord po sa inyong cellphone. Iabot nyo sa RDO, patatakan nyo po yung dalawa nyong dalang hard copy. Pag uwi nyo, kailangan meron pong received copy ng BIR. Tapos na po tayo at ganyan lang po kadali ang pag-file ng inventory list. Salamat po sa palagian ninyong pagsubaybay sa aking mga videos. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para po sa mga video pa na dadating ay kayo po'y ma-update. Salamat! Hanggang sa muli.